Saan ka na naman ba nagaling na bata ka? Gabi-gabi na kanina pa kita hinihintay. Bakit po ba, Lola? Nanggaling lang naman po ako sa puntod ni tatay eh. Dumalaw lang po ako. Di ko naman po napansin gabi na dahil nakatulog po ako sa pagtatapal dun sa malaking butas sa puntod ni tatay eh. Ano ka ba? Butas? Bakit magkakaroon ng butas sa libingan ng iyong ama? May malay ko po. Nagtataka nga po ako eh kasi bakit sa gubat po niyo inilibing si tatay eh? Tapos hindi pa po sila magkasama ni nanay. Oh, teka. Bakit po binabalot niyo maliit na palakol sa bagyo, Lola? Kailangan nating umalis na po. Na naman? Tungkol po ba to sa babaeng madalas na nagpapakita sa akin sa may kakahuyan? Yung babaeng ayaw po magpakita ng muka? Iba ito, apo. Ibang nilalang ang nakita ko. Saan na naman po tayo pupunta, Lola? Basta, apo, tara na. Naihanda ko na rin ang mga gamit mo. Lola, saan po muna tayo pupunta? Bakit po kung kailang gabi na saka tayo kailangan umalis ng bahay? Marami na po nagkalat na babangis na hayop sa gubat. Baka pumapahamak lang tayong dalawa dun. Mas mapapahamak tayo kapag nanatili tayo sa bahay natin. Huwag ka nang maraming tanong. Basta sumama ka na lang sa akin. Nadala mo na ba mga gamit mo? Paano ko po madadala nagmamadali tayo umalis ng bahay? Bakit po ba? Natuntun niya na tayo. Nanganganib ang buhay natin, apo. Kukunin niya ang palakol sa'yo. Lola, ayos lang po ba kayo? Bakit sa dinami-dami po ng kukuning gamit ay yung palakol pang napili ng taong umahabol sa atin? Dahil po ba to sa babaeng sumusunod sa atin? Hindi sa tao, Diego, kundi isang nilalang na hindi mo na naising makita. Kampon siya ng kadiliman. Kaya bilisan mo ang pagtakbo. Huwag mong bibitiwan ang palakol. Sa isang liblib na baryo ng Santa Mesa, Marilao, ay may naninirahang maglola na sina Diego at Lola Merta. Dayo lang sila sa lugar na yon. Walang maayos na tirahan. Palipat-lipat ng bahay na parang palaging may tinatakasan. Madalas sa kanilang pagtatago ay dala ni Lola Merta ang maliit na palakol na may matigas na hawakang gawa sa kahoy. Ang sabi nun ng matanda, ito ay gawa sa puno ng kamagong, isang sagradong armas laban sa mga aswang. Ang may 19 na taong gulang naman na si Diego ay ulila na sa mga magulang. Madalas siyang dalawin ang puntod ng kanyang ama na malayo kung saan naman nakalibing ang kanyang ina. Ang nakakasama na lamang ni Diego sa kanyang buhay ay ang may 60 taong gulang na si Lola Merta, na kahit matanda na ay nakakaya pa ring maglakad ng malayo. Habang habol ang sariling hininga sa pagtakbo, wala itong daing na tahimik nilang sinusuot ang masukal na gubat ng bundok ng Marilao. Hanggang ngayon, Lola, hindi ko pa rin po talaga maintindihan kung ano po ba tinatakasan natin. May utang po ba kayo sa mga tao? At ngayon ay sinisigil na tayo? Kahit sabihin ko sa'yo, totoo, hindi ka pa rin maniniwala. Natuntun niya ang pinagtataguan natin. Balak niyang kunin ang palakol na hawak mo. Iniisip niyang sa kanya yan. Pero ang totoo, pag-aari yan ng ama mo. Hindi pwedeng mapunta sa kanya ang palakol. Sa halip, gawin natin ang lahat para hindi mapunta sa kanya yan. Gamitin mong armas laban sa halimaw na yon. Sino po bang siya, Lola? Kanina pa po ako nag-iisip kung sino po ang umahabol sa atin Halos mamilog ang mga mata ni Diego nang sa pagtingin niya sa likod ni Lola Merta ay may nakatayong nilalang. Nakangisi itong nakatingin sa kanya na parang sinasabi nitong sa wakas ay nahuli rin sila. Ang kalahating katawan nito ay sa tao, habang ang bewang hanggang paa nito ay sa alupihan. Maraming paa ang makikita sa tagiliran ng nilalang. Hindi siya makapagsalita, lalo na nang mapunta ang kanyang paningin sa mukha ng halimaw. Singkit ang mapupula nitong mga mata. Ang tenga ay tulad ng sa paniki
Kulubot ang balat sa muka, habang ang bibig ay malakobra ang itsura. Nakalabas din ang isang dangkal nitong pangit. Pagkatapos ay may kamay na mahaba ang mga kuko. Inilabas nito ang malasangan nitong dila, katulad ng sa ahas. Idagdag pa ang nakakakilabot nitong paghuni na parang tunog ng asong gubat. Nakakasulasok ang mabaho nitong amoy na walang iniwan sa nabubulok na sugat na hindi naghihilom. Lola! Lola, sa likod niyo po! May... Anong sinasabi mo? Anong meron sa likod ko? Hindi pa rin napapansin ni Lola Merta ang nilalang na nakatayo pa rin sa likod nito. Nang maamoy ng matanda ang mabahong simoy ng hangin, parang bigla itong nanigas sa kinatatayuan. Nanlalaki ang mga matang napatingin nito kay Diego. Diego, apo! Huwag kang gagalaw! Huwag kang gagalaw, apo! Bakit po, Lola? Sumunod ka na lang, nakikiusap ako sa'yo. Sa oras na gumalaw ka, kakainin niya tayo ng buhay. Gumalaw ang nilalang sa likuran ni Lola Merta. Gumapang ang halimaw papalapit sa gitna nilang dalawa. Para itong ahas na umaaligid sa kanilang kinatatayuan. Ang matanda, dala ng matinding takot, ay napapikit na lamang, habang si Diego naman ay nanlalaka pa rin ang mga matang titig na titig sa itsura ng halimaw. Saktong may dumaang lalaki na nakasuot ng pulang t-shirt. May dala itong gatong na pasan-pasan sa balikat. May sakbit din itong itak, habang hindi napapansin ang nilalang na nakabuka ang bibig. Nakahanda nitong sakmalin ang lalaking napatingin sa kanila. Nakakunot ang noo na lalapit sana, pero hindi pa man ito nakakapagsalita nang mula sa kanilang harapan ay biglang sinakmal ng taong alupihan ang ulo ng lalaki. Tumalsik ang mainit na dugo sa muka at damit ni Diego. Kitang-kita niya ang paggalaw ng mga paa ng biktima habang natatanggalan ito ng ulo. Si Lola Merta naman ay nananatiling nakapikit. Hindi pa nasiyahan ng nilalang. Pagapang nitong nilapitan ang katawan ng biktima at walang kahirap-hirap na winakwak nito ang tiyan ng lalaki. Bago dumapa at sinibasib ang laman loob ng kaawa-awang biktima. Hindi pa doon natatapos ang mga eksenang napapanood niya dahil niluray-luray ng taong alupian ang katawan ng lalaki, saka mabilis na nagukay sa lupa. Gumapang ito sa ilalim ng lupa, dala ang katawan ng pagkain nito, bago ito tuluyang nawala sa kanyang paningin. Hindi alam ni Diego kung gaano siya katagal na hindi humihinga. Lola! Lola, ano pong nilalang yun? Para po siyang ahas. Nakakakilabot po ang itsura niya. Grabe, muntik na po ako maihi sa pantalong ko dahil sa takot habang pinanonood ko po kung paano niya po kinakain ng laman loob ng tao. Pati po ang paghuhukay niya sa ilalim ng lupa. Siyang alupihang abwak ang nilalang na yun, apo. Mas mabangis siya kumpara sa lahat ng mga nilalang na nakita ko. Diyos ko, akala ko katapusan na natin kanina. Mabuti na lang at nakinig ka sa akin na huwag gumalaw. Anong koneksyon po, Lola, lang hindi natin paggalaw? Malabo ang kanilang mga mata sa gabi, apo. Kaya pag may nakita silang gumalaw, tsak na malala pa talaga. Para silang bayawak kung umatake at kasing bilis ng ahas kung kumilos. Kaya nilang magpalit ng anyo kapag nasusugatan sila. Ang may tangan ng palakol ang hanap nila. Mabuti na lamang at may ibang tao na kumuha ng pansin nito. Kaya hindi nila kita ang hawak mong armas. Tara na, apo. Kailangan na nating umalis sa lugar na ito. Pero Lola, paano po yung lalaking naging biktima niya kanina? Kawawa naman po. Wala na tayong magagawa. Nagyari na ang pagpatay sa lalaki. Kailangan natin magmadali para makapunta na tayo sa kabilang baryo. Konting tiis lang at malapit na nating marating ang baryo sa gitna ng kagubatan para makuha ang kulay pulang libro na nagtatala ng mga orasyong makakapagpalabas sa bisa ng palakol.
Lola, hindi niyo po ba ipapaliwanag ang tungkol sa nangyari kanina? Tsaka, palaging bibig niyo po ay palakol, pati orasyon. Gulong-gulo na po ang isip ko eh. Ano ba ang ipapaliwanag ko, Diego? Nakita mo na kung anong klaseng halimaw ang umatake sa lalaki kanina. Hindi ka na dapat magtatanong sa akin. Maniwala ka na lang sa mga kwento. Bakit po kasi nila tayo hinahabol, Lola? Ano pong meron sa palakol? Umalis na muna tayo rito. Dahil maliban sa taong alupihan, ay may iba pang mga aswang ang magtatangkang umagaw sa palakol. Nakasunod lang sila sa atin. Humahanap ng tamang tempo. Kaya bilisan mo ang paglalakad mo. Eh kayo naman po mabagal maglakad eh. Magtatanong pa sana si Diego, pero mabilis na siyang tinalikuran ni Lola Merta. Nauna na ito sa paglalakad. Kahit nahihirapan ito sa pagakbang, dala ng pagod. Habang tinatahak nila ang madilim na daan sa kagubatan, maliwanag naman ang sikat ng bilog na buwan. Kaya kahit papano ay nakikita nila ang kanilang dinaraanan. Ilang minutong paglalakad ay nakakita sila ng ilang mga bilog na butas sa lupa, habang ang loob naman ay may mga sariwang dugo at konting laman ng karne ng kung anong klaseng nilalang. Hindi niya na nagawang matagalang silipin ang balon dahil sa nakakasuka nitong amoy. Pagtapat nila sa puntod ng kanyang ama, ay nalulungkot na napatingin si Diego. Hindi niya na mabibisita ito sa libingan nito. Ilang hakbang papunta nila sa kakahuyan, huminto sa paglalakad si Lola Merta. Napaatras ito at napatingin sa kanya. Bakas ang takot sa mukha nitong nagmamadaling lumapit kay Diego. May amalanhig sa unahan ng daan na ito, Apo. Dahan-dahan tayong humakbang papunta sa kabilang direksyon. Lola, hindi ko na po naiintindihan ang mga nangyayari sa atin. Pagkatapos ng taong alupihan, amalanhig naman po. Ano po bang meron sa palakol na to? Huwag ka na munang maraming tanong, Apo. Ang mahalaga, makalayo tayo sa lugar na ito. Akma na sanang hahakbang sina Diego at Lola Merta nang marinig nila ang tunog ng pag-angil sa kanilang likuran. Dahan-dahang lumingon si Diego at halos manlaki ang kanyang mga mata nang makita niya ang dalawang amalanhig na tinutukoy ni Lola Merta. Pasugod itong tumatakbo papalapit sa kanila, habang ang mga uod ay nagbabagsakan sa lupa galing sa katawan ng mga ito. Nakangising umaalingasaw ang mabahong amoy ng nabubulok na laman ng tao na galing sa amalanhig. At ang mga sira nitong damit ay parang mga balat na nakalaylay. Ganon din ang mga butas sa katawan at pisngi nito. May makikita pang mga bulate na naglalabas-masok sa mga butas ng katawan nito. Kakilakilabot talaga ang itsura ng mga amalanhig. Takbo, Diego! Takbo! Nakita nila tayo, Apo! Lola! Takbo na po kayo doon sa may kakahuyan! Mauna na po kayo doon! Mas makabubuting doon tayo magpunta. Malapit sa ilog. Takot sila sa tubig. Halos magpaekis-ekis ang takbo ni na Diego at Lola Merta sa makipot na daan patungo sa maliit na ilog. Kaya lang, hindi nila inaasahan ang madadatnan nila. Isang taong alupihan ang tahimik na nagpapahinga sa gilid ng ilog. Tarantang napalingon si Diego sa mga aswang na humahabol pa rin sa kanila. Maingat ang ginawa niyang paghila sa kamay ni Lola Merta habang pabulong siyang nagsalita malapit sa tenga ng matanda. Lola, may naisip po akong paraan. Kung pinag-aagawan po nila ang hawak kong palakol, hahayaan nating magising ang taong alupihan para siya mismo ang pumatay sa mga amalanhig. Tama ka, Apo. Dito tayo magtago sa makapal na halaman na to. Bilisan mo kumilos. Malapit na sila makarating dito, Apo. Mabilis silang nagpubli sa makapal na halamang nakadikit sa puno ng santol. Matyaga silang naghintay sa lugar na yon. Halos mabingi si Diego sa malakas na kabog ng kanyang dibdib. Pigil din ang kanyang hininga habang nakatingin sa mga pasuray-suray na maglakad ng mga aswang. Habang ang mga balat nito ay lumalaylay na sa katawan nila.
Lumikha rin ito ng tunog na sapat na para magising ang natutulog na taong alupihan. Mahigpit din ang kapit niya sa hawak niyang palakol. Ilang saglit pa ang lumipas, ay bumangon bigla ang halimaw na alupihan at galit na sinugod ang dalawang amalanig. Habang ang mga bagong dating na aswang ay patakbo ring sumugod sa taong alupihan. Mabilis ang naging kilos ng halimaw at sa isang iglap lang ay nadampot ng taong alupihan ang isang amalanig na walang tigil sa pagkagat sa kamay nito. Nagpambuno pareho ang aswang, pero dahil higit na mas malakas ang taong alupihan, walang kahirap-hirap nitong pinutol ang katawan ng amalanig. Isinunod nito ang isa pang natitira, sabay sakmal nito sa ulo. Bumagsak ang kalahating katawan ng aswang sa lupa. Umalingaw-ngaw ang nakakakilabot na sigaw ng taong alupihan. Panay ang linga nito sa paligid na parang naghahanap pa ng ibang nilalang na malala pa nito. Saka gumapang palayo sa kanilang kinaroroonan. Tumakbo na tayo, Apo. Malakas ang pag-amoy niya. Huwag mong hahayaang makuha nila ang palakol. Napapahamak po tayo ng dahil sa palakol na to eh. Ibigay na lang po kaya natin to sa kanila. Hindi pwede, Apo. Dahil kapag nakuha nila ang palakol na yan, manganganib ang mga tao sa baryo. Patuloy silang maghahasik ng lagim sa lugar na ito. At mas dadami ang mga aswang na hahabol sa atin. Ano po ba meron sa palakol na to, Lola? Nagtataka na po ako eh. Hindi naman nila to kukunin sa atin kung wala naman pakinabang to. Gaano po ba kahalaga ang armas na to? Upang kailangan pa natin pagbuwisan ng buhay. Apo, ang palakol ay may mutya ng alupihan. Mas malakas pa ito sa ibang mga mutya. Isang armas na tatalo sa mga aswang. Kaya nga kailangan natin pumunta sa kabilang baryo para mabigyan ng sapat na orasyon ng sandatang yan. Ako ang naatasang mga laga sa bagay na yan, Apo. Kaya nakikiusap ako sa iyo. Gawin mo ang lahat para protektahan ang mutya. Mas mahalaga po ba ito sa buhay ko, Lola? Ang palakol ding ito naging dahilan ng pagkamatay ng aking mga magulang. Nang may magtangkang agawin ng armas na to. Kaya mas tamang ingatan mo sa datang yan, Apo. Dahil ang naging kapalit ng palakol ay buhay mismo ng mga magulang mo. Hindi alam ni Diego kung maiinis ba siya o matutuwa sa mga sinabi ni Lola Merta. Matatanda ang 5 taong gulang pa lang siya nang magkasabay na mamatay ang kanyang ama at ina sa bahay nila sa bundok. Kaya nga nagkaroon siya ng peklat sa hita dahil kasama sana siyang mamamatay noon kung hindi lang dumating si Lola Merta para tulungan siya. Tapos ngayon, wala silang permanenteng tirahan dahil patuloy silang hinahabol ng iba't ibang klaseng aswang. Ang masaklap pa, sa dami ng mga biktimang namamatay nang dahil sa mga aswang, ay walang magawa ang punong barangay sa pagsugpo sa mas lumalakas na puwersa ng kadiliman. Maging ang kanyang Lola Merta ay ilang beses ding nasasaktan sa pagtatanggol sa mutya. Kaya napapagod na rin siya sa walang katapusang pagtakbo. Pagkaraan ng ilang minutong paglalakad, ay walang gustong magsalita. Pumasok sila sa isang arko ng baryo. Ito ang lugar na sinasabi ni Lola Merta na pinagtataguan ng pulang libro para sa mga orasyon ng mutya. Pagpasok nila sa loob, ay pinagtitinginan sila ng mga tao. Kahit gabi na, ay marami pa ring nananatiling nasa labas ng kanilang mga bahay. Kahit talamak na ang panganib na banta ng mga aswang, ang iba naman ay nag-iinuman ng alak ng tuba. Habang ang mga kababaihan naman ay nagbabayo ng palay sa lusong, nakakainin naman nila kinabukasan. Maliwanag ang mga bahay sa tulong ng lumang gasera at sulo. Siguro naman po, Lola, mananatili na po tayo sa lugar na ito. Hindi pa rin, Apo. Ininalayo ko ang mutya sa mga kampon ng kadiliman hanggat hindi ito napapasayo. Meron laban tayong pupuntahang mahalagang tao na may alam sa mutya. Ilang minuto pa ang kanilang nilakad bago nila narating ang malaking bahay na gawa sa sawali ng kawayan.
habang ang bubong naman ay gawa sa dahon ng kugon. May konting liwanag ng gasera sa bandang kusina, habang ang maririnig na ingay ay ang malalakas na pagbayo ng palay sa lusong. Tao po! Tao po! May tao ba dyan? Lola, hindi po niya tayo naririnig dahil sa ingay ng lusong. Pumasok na po kaya tayo? Huwag po. Maraming nagkalat na proteksyon sa paligid ng bahay na ito. Kapag napahamak tayo, wala tayong maikakatwiran sa kanila. Hintayin nating lumabas si Kakang Eloy. Kakang Eloy? Kaano-ano niyo po siya? Matalik kong kaibigan at isang mahusay na albularyo. Kaya kapag may mapapansin kang kakaiba sa kilos niya, huwag mo na lamang pansinin. Ilang beses pang sinubukan ni Lola Merta na magtawag sa taong nakatira sa bahay. Maya-maya pa ay lumabas ang isang matandang lalaki. Mahaba ang balbas na may tabakong nakasingkit sa mga labi nito na ang sindi ay nasa loob ng bibig. Maputi ang buhok na halos umabot na sa bewang ng matanda. Sa tingin niya ay may 70 taong gulang na ang matanda. Tadtad din ito ng burloloy sa katawan, kwintas, singsing at naglalakihang pulseras. Gawa ang mga yon sa iba't ibang klasing mga buto ng hayop na mas nakakadagdag sa kakaiba nitong itsura. Aba! Merta! Ikaw ba yan? Hala sige! Pasok kayo, pasok! Bakit naman kasi kung kailan gabing-gabi na saka pa kayo napasugod sa bahay ko? Bilisan nyo na at baka may makakita sa inyo. Mahabang kwento. Pwede na ba akong pumasok? Natanggal mo na ba baka proteksyon sa pintuan nyo? Natagalang sumagot si Kakang Eloy habang nakatingin sa nakatayong si Diego. Parang nauunawaang may tinanggal lang ito sa likod ng pinto. Kahit hindi nakikita ni Diego ang bagay na iniaalis nito sa dingding, ay hindi pa rin niya maiwasang mag-isip kung anong proteksyon ang tinutukoy ng matanda. Pagkatapos ay nilakihan nito ang bukas ng pinto. Saka nagmamadaling sumigaw na tinatawag nito ang taong nasa loob ng kusina. Narinig niyang tumigil ang tunog ng pagbayo sa lusong. Kasunod ang yabag ng mga paa. Pagpasok nila sa loob, ay tumambad naman sa kanila ang mahahabang estante na gawa sa kahoy na tabla. Ang mga boteng maayos na nakahilera ay may iba't ibang kulay ng likidong nasa loob nito. Dahan-dahang naupo si Diego sa upuang yari sa kawayan. Katabi niya si Lola Merta na maingat na inilapag ang palakol sa tabi nito. Bakas sa muka ni Kakang Eloy ang pag-aalala, lalo na nang makita siya nito. Panay din ang tingin nito sa kanya, kaya naman nakakaramdam siya ng pagkailang dahil sa uri ng pagkakatitig nito sa mukha niya. Bakit ba kayo sumisigaw, Tay? Alam naman po niyong... Natigil sa pagsasalita ang babae na nagpupunas pa ng tela sa kamay. Titig na titig ito sa mukha ni Diego. Maya-maya pa ay taranta itong nagpaalam para ikuha sila ng maiinom. Halata ni Diego ang tensyon sa loob ng bahay. Para siyang nahihirapang huminga sa mga taong nakapalibot sa kanya. Lola, bakit ganyan po ang kanilang mga kinikilos? Parang naiilang po sila sa akin. Sabi niyo po, huwag ko silang papansinin. Pero parang nakakapagtaka po ang mga tingin nila sa akin eh. Pakiramdam ko po, hindi nila gustong nandito ako. Dahil kilala ka nila, Apo. Alam nila na ikaw ang nagmamay-ari ng butya ng dala natin. Saka normal lang mailang sila sa atin. Dahil hindi naman tayo taga rito. Hindi rin tayo madalas dumadalaw sa kanila. Palagi akong bumibisita sa kanila kapag may problema lang ako. Kaya alam nilang may matindi tayo suliranin ngayon. Kaya nandito tayo sa bahay nila. Naputol lang ang iba pang sasabihin ni Diego nang dumating si Aling Sabel na may dalang 2 basong may lamang kape. Inilapag nito ang mga dala sa lamesang gawa naman sa tabla ng nara. Pagkatapos ay lisya ang tingin na hindi siya tinitignan ng babae. Kay Lola Merta itong nakaharap na parang wala siya sa lugar na yon. Halatang napapaso ito sa kanyang mga tingin
at hindi niya alam kung bakit ganito ang reaksyon ng mga tao pagdating sa kanya. Alam ko po kung ano sadya niyo rito, Nanay Merta. Bakit pa po kayo nagpunta dito? Alam naman po niyong tahimik ang lugar na ito. Hindi po kayo dapat magtagal dito. Saan naman kami pupunta? Dati kaming taga rito. Isa pa, bahay ko ang bahay na ito. Hindi rin naman kami magtatagal. Saka huwag ka mag-alala. Walang ibig sabihin ng pagpunta ko rito. Gusto ko lang makausap si Kakang Eloy. Tama na yan. Ngayon na lang ulit kayo nagkita, mag-aaway pa ba kayo? Kung ang sadya mo dito, Berta, ay tungkol sa pulang libro, ibibigay ko sa'yo. Basta ipangako mong, hindi ka na ulit magpapakita sa amin. Ayaw naming madamay sa problema niyong maglola. Bakit ganyan po kayo makipag-usap sa lola ko? May mga problema po ba kayo na hindi ko alam? Inimin mo na lang ang kapeng inihanda ko, iho. Pagkatapos magpahinga muna kayo. Pagsikat ng araw, ay saka kayo umalis. Paano ko po iinumin ng kaping yan? Kung ganyan po ang pakikitungo niyo sa amin ng lola ko. Hindi po ako pinalaki ni lola na para hindi magbigay ng respeto sa matatanda. Pero nasasaktan po ako sa ugali niyo. Para po bang may nagawa kaming kasalanan sa inyo? Kaya kulang na lang po ipagtabuyan niyo kami. Tao po kaming lumapit sa inyo. Kaya itrato niyo naman po kaming tao. Apo, usapang matatanda ito. Huwag ka munang sumali. Sige na, iwanan mo muna kami. Dalhin mo ang kape sa labas at mag-uusap kami ni Kakang Eloy. Wala nang nagawa si Diego nang iabot sa kanya ng kanyang lola ang isang tasang kape. Lumabas siya ng bahay, diretso sa balkonahe. Doon niya napansin ang isang tali ng bawang, luya at isang plastik ng asin. Nilapitan niya yon sa kahinawakan, pero nang lumapat sa kanyang kamay ang mga bawang, bigla siyang nakaramdam ng paninikip ng dibdib. Nahirapan siyang huminga at pinagpawisan ng malamig. Nanginginig ang kanyang kalamnan na bigla siyang natumba sa sahig na gawa sa kawayan. Pinagsisisipa niya ang dingding dahil sa paghahabol sa kanyang hininga. Mainit ang kanyang pakiramdam na parang bigla siyang nilagnat. Ganon din ang singaw ng kanyang mga mata, ilong, tenga at bibig. Maging ang hawak niyang mainit na baso ay natapon din sa kanyang dibdib. Ni hindi niya naramdaman ang pagkapaso ng kanyang balat dahil mas nanaig sa kanya ang masakit na pakiramdam ng kanyang katawan. Kasabay ang pagkirot ng peklat niya sa hita. Narinig niya ang boses ni Lola Merta at Aling Sabel na nag-aalangan lumapit sa kanyang kinaroroonan. Pigil na pigil niya ang abnormal na pagtirik ng kanyang mga mata at pagtigas ng kanyang panga na halos dumugo ang kanyang labi dahil sa madiin niyang pagkakakagat. Abay, Diyos ko po! Ano nangyari sa iyo, Diego? Sa palagay ko, hinawakan niya ang proteksyong ginawa ni tatay. Dalhin po natin siya sa loob ng silid ko para malapatan ng paunang panlunas. Namumula na ang kanyang leeg, pati ang kanyang dibdib. Pinagtulungan buhatin si Diego nang natatarantang si Kakang Eloy, Lola Merta at Aling Sabel. Kahit hindi magawang magsalita ni Diego, nararamdaman niya ang paglapat ng matigas na katres sa kanyang likod. Pati ang mga usapan ni na Lola Merta at Kakang Eloy sa kanyang tabi. Halata ang panginginig sa boses nila. Halata ang matinding pag-aalala para sa kanya. Mas lalong dumami ang kanyang mga tanong. Pagkatapos ng mga nangyari sa kanya, habang naninigas ang buo niyang katawan, ay panay din ang pagsambit ng orasyon ni Kakang Eloy. Hawak ang pulang libro. Gestarum, Rimbino, Elmehar Destor! Labanan mo, Apo, ang nararamdaman mong sakit. Tay, ano na po bang gagawin natin ngayon? Nararamdaman ni Diego ang mahigpit na pagkapit sa kanyang kamay ni Lola Merta, maging ang paglapat sa kanyang bibig ng mapait na likidong ipinainom ni Kakang Eloy. Nangibabaw ang mabahong amoy na parang gusto niyang masuka. Ang tabakong nasa bibig ni Kakang Eloy ay inipon ang usok saka ibinuga sa kanyang tiyan. Naramdaman niya ang pagluwag ng kanyang hininga. Nawala ang pananakit ng kanyang peklat
at galit na galit siyang napatingin sa muka ni Lola Merta. Nang makabawi ng lakas, ay saka lang siya bumangon at walang inik na napaluha. Umalis sa silid si Aling Sabel at Kakang Eloy. Hinayaan silang makapag-usap. Naiwan sa kanyang tabi si Lola Merta na hindi rin nagsasalita. Hinihintay na magtanong siya. Ngayon, siguro naman po may papaliwanag na ninyo kung ano ang mga nangyari sa akin kanina. Apo, sigurado ka bang kaya mo nang malaman kung ano ang ibig sabihin ng mga nararamdaman mo kanina? Tama pa ba tanungin niyo ako ng ganyan, Lola? Alam ko po may hindi kayo sinasabi sa akin eh. Bakit pakiramdam ko meron kayong itinatago? Apo, Pumasok bigla si Kakang Eloy pabalik sa kanyang kwarto. Kusang pinutol nito ang mga sasabihin ni Lola Merta at seryoso ang mukhang tumingin sa kanya. Hindi mo na kailangan malaban pa. Sapat nang nakaligtas ka ngayon. Wala kang dapat isipin, kundi ang kaligtasan yung dalawa ng yung lola. Hindi magtatagal. Malalaman ng taong bayan na narito kayo sa San Agustin. Kaya habang maaga pa, umalis na kayo sa lugar na ito. Dalhin niyo ang pulang libro at wag na kayo babalik. Ayaw niyo pong sabihin sa akin ang mga gusto kong malaman. Ako mismo ang aalam. Pero wag niyong aasahang mapapatawad ko kayo kapag nalaman ko ang buong katotohanan. Hindi po ako aalis sa lugar na ito hanggat hindi ko natutuklasan kung ano ang mga itinatago niyo sa akin. Samot kang tinutukoy niyo. Hindi po ako interesado ron. hindi mo kami naiintindihan, Apo. Ako po hindi niyo naiintindihan. Bakit nahihirapan po kayo magsabi sa akin ng totoo? Pinagkakatiwalaan ko kayo, Lola. Masakit sa akin na kayo nag-iisang taong inaasahan ko makakasagot sa mga tanong ko. Kayo pa nagsisinungaling sa akin. Wala akong tinatago sa iyo, Apo. Hindi po ako naniniwala sa inyo. Nararamdaman ko may dahilan kung bakit tinahabol tayo ng mga aswang. Apo, saan ka pupunta? Gabi na. Madilim pa sa paligid. Gusto ko po muna mapag-isa. Wala akong gana makipag-usap sa mga tao nagsisinungaling naman sa akin. Akma na sanang lalabas ng kwarto si Diego nang sinalubong naman siya ng humahangos na lalaki. Namumutla itong diretsong pumasok sa kusina ng bahay. Hindi siya pinansin nito at nagmamadaling nagsisisigaw. Hinahanap nito si Kakang Eloy. Kaya napasunod siya rito at narinig niya ang mga pinag-uusapan habang kaharap ang matanda at si Aling Sabel. Ang Eloy, sumama po kayo sa akin. May bago na naman po na biktima ang taong alupihan. Halina po kayo. Marami na po nagkakagulong mga tao. Sige, Gabriel. Kukuha lang ako ng ilang gamit sa aking kwarto. Tumingin lang si Kakang Eloy sa nakatayong si Diego bago ito pumasok sa silid nito at paglabas ay may dala ng mahabang itak. Nagmamadali itong nagsuot ng salakot at nilampasan lang siya ni Kakang Eloy na sumunod sa lalaking nagngangalang Gabriel. Sa tingin niya, ang edad ay mga nasa 40 na. Kaedad ni Aling Sabel. Habol ang kanyang tingin na akma na sanang susunod sa dalawa nang mahigpit siyang hinawakan ni Lola Merta sa kanyang braso. Dito ka lang, Apo. Hindi na kailangan sumunod ka sa kanila. Para po ano? Para manatiling tanga sa mga nangyayari sa paligid ko. Hindi niyo po ako mapipigilang sumunod sa kanila, Lola. Maya-maya pa ay hindi na rin napigilan ni Aling Sabel ang hindi magsalita habang galit na nakatingin ng diretso kay Diego. Baka sa mukha nito ang galit. Namatigas ang ulo mo, Diego. Wala ka pang kakayahan para ipagtanggol ang sarili mo. Pero kung umasta ka, akala mo kung sino ka malakas. Ikaw lang ang pinoprotektahan namin dito. Kapag nalaman ng taong bayan na nandito ka sa baryong ito, masasaktan ka palalayasin. Patunay ang pagkakaroon na naman ng biktima ng mga aswang sa lugar na ito dahil nagpunta kayo sa baryong ito. Sinasabi po ba niyong hinahabol kami ng kamalasan nang dahil sa akin? Sa bawat lugar na mapupuntahan ko ay may mamamatay nang dahil sa aswang na sumusunod sa akin? Baka naman po sa mutya ng alupian na nasa palakol. Pareho. Kaya umayos ka. Dahil sa inyo marami ang namamatay at nawawala ng pamilya. Ang mutsyang hawak mo
ay hindi kailangan mahiwalay sa katawan mo para hindi ulit mangyari sa iyo mga nangyari kanina. Kung hindi ka pa rin makikinig, bahala ka na sa buhay mo. Masyado ka ng pabigat sa buhay ni Nanay Merta. Kung makapagsalita kayo, parang marami kayong alam sa buhay ko ah. Ngayon ko lang naman kayo nakilala. Hindi ako maniniwala sa inyo. Gusto ko pa rin makita ang mga sinapit ng biktima. Nakikiusap ako sa iyo, Diego. Bakit ba tigas-tigas ng ulo mo, bata ka? Hayaan mo na siya, Nanay Merta. Matanda na siya. Alam niya na ang pagkakaiba ng tama at mali. Sa kabila ng mga narinig ni Diego, ay diretso pa rin siya sa paghabol sa dalawang lalaking umalis kanina. Sa likod ng bahay siya dumaan. Sa kagubatan siya dinala ng kanyang mga paa at madali niyang nakita ang pinagkakaguluhan ng mga tao dahil sa liwanag na nanggagaling sa sulo ng kawayan. Paikot na pinagtitinginan ang biktima ng aswang na nakahandusay sa damuhan. Nagkalat ang dugo pati ang lamang loob ng biktima. Nang lumapit siya sa lugar ng mga kalalakihan, nanlaki ang kanyang mga mata nang makitang wala ng ulo ang katawan ng isang babae. Tadtad din ng galos ang katawan nito, indikasyong nanlaban pa ang biktima sa nilalang na umatake rito. Talagang kailangan na natin kumilos para pigilan ang mga pambibiktima ng taong alupihan na yon. Gumawa tayo ng mga patibong nagawa sa matutulis na kawayan at lason na nanggagaling sa kamandag ng kobra para mapuksa ang mga salot na halimaw na yon. Kapag hindi pa tayo kumilos, mauubos tayong lahat. Pero bukod po sa taong alupihan, sakit ng ulo natin ang mga amalanig. Hanggat hindi nakukuha ang mutya ng alupihan, patuloy tayong guguluhin ng mga aswang na yan. Ang dapat po dyan, patayin ang nagtatago ng mutya. Walang kasalanan na may hawak ng mutya dito. Ang tanging magagawa lang natin ay ang magkaisa. Magpapatupad ng malawakang pagroronda ng mga kalalakihan. Pero Kakang Eloy, yun lang ang nararapat nating gawin. Mga kasama, pagkaisa natin sunugin ang katawan ng biktimang ito. Ang alam ko ay lahi sila ng mga ordinaryong aswang. Kaya kapag nabuhay ulit ang babaeng ito, magiging isa siyang amalanig. Kahit wala siyang ulo, ay magdudulot pa rin siya ng takot sa mga tao. Hanggang ngayon po ba, ay hindi niyo pa rin nahahanap ang mutya ng alupihan? Natagalang sumagot si Kakang Eloy sa tanong na yon ni Mang Gabriel. Doon lang din naisip ni Diego na hindi pala alam ng mga tao na nasa kanya ang mutya. Tama si Lola Merta, kailangan na nga nilang umalis sa baryong yon. Pero hindi pa man siya nakakalayo, ay biglang nagkagulo ang mga tao. Kanya-kanyang takbo para iligtas ang mga sarili. Halos manlaki ang kanyang mga mata. Nang mula sa kakahuyan, ay tumakbong pasugod sa kanila ang mga amalanig. Pinagtutulungan itong lapain ang wala ng buhay na katawan ng biktima hanggang sa maubos ang laman nito. Si Kakang Eloy, dahil sa gulat, ay naiwan sa kinatatayuan. Samantalang si Mang Gabriel naman ay mabilis ang kilos na sinusuntok ang mga muka ng amalanig na nagtatangkang manakit dito. Lalapit sana siya para tumulong, pero naunahan naman siya ng amalanig sa pagkakakapit nito sa kanyang likod. Pagharap niya, isang naaagnas na mukha ng aswang ang tumambad sa kanya. Nakakakilabot ang mabaho nitong amoy na halos sumuot na sa kanyang ilong. Ang nahuhulog naman na mga uod mula sa balat nito ay walang tigil sa paggalaw sa lupa. Dala ng matinding takot na itulak niya ang amalanig, pero hindi man lang ito natinag at nakagat siya sa kanyang braso. Bumulwak ang kanyang dugo mula sa pagbaon ng mahaba nitong mga pangil, habang si Mang Gabriel at Kakang Eloy naman ay napasigaw ng bigla rin itong atakihin ng mga aswang. Habang abala ito sa pakikipaglaban, si Diego naman ay panay ang suntok sa mukha ng amalanig. Dumikit sa kanyang kamao ang naaagnas nitong balat. Malagkit at nakakadiri sa pakiramdam niya. Pero kakaiba ang nararamdaman niya nang makitang may dugo na sa kanyang braso. Bigla na lang niyang hindi mapigilan ang kanyang sarili na gumanti ng kagat sa aswang. Halos matanggal ang kamay ng aswang nang malakas niyang ibaon ang kanyang mga ngipin sa laman ng halimaw.
Nakita yon ni Kakang Eloy at Mang Gabriel na tumigil sa pakikipaglaban. Pinapanood ang mga ikinikilos niya. Maya-maya pa ay narinig niya ang sigaw ni Lola Merta. Dala ang mutya ng alupian na nasa palakol. Saktong pagsugod sa kanya ng amalanig ang paghagis naman ni Lola Merta ng armas. Luhin mo ito, Diego! Ubusin mo sila at huwag kang titigil sa pag-atake sa kanila hanggat hindi mo sila natatanggalan ng ulo! Nang masalo ni Diego ang hawakan ng palakol, ay diretso niyang ipinalo iyon sa papalapit na amalanig. Tinamaan ito sa leeg at dala ng malakas na enerhiyang nararamdaman niya sa palakol. Walang kahirap-hirap na nagawa niyang maputol ang leeg nito. Tumalsik ang ulo ng aswang sa paanan ni Mang Gabriel at Kakang Eloy na abala sa pakikipaglaban sa mga kasamahan ng nilalang. Umikot pa siya at sa pagtapat niya sa dalawa ay nagawa rin niyang patamaan ang mga leeg ng umaatake kay Kakang Eloy. Ang iba pang mga tao na nakahiga sa damuhan ay maraming sugat na natamo at isa-isa niyang tinulungan. Inalisan niya ng mga ulo ang kalaban. Nakatulong din sa kanya ang lihim niyang pag-iensayo noon dahil nangangarap din siya na balang araw kapag nakaharap na niya ang mga nilalang ng dilim ay magagawa na niyang mabigyan ng katarungan ang mga sinapit ng kanyang mga magulang. Ginamit ni Diego ang buo niyang lakas para tulungan ang taong bayan. Mataas din ang lundag niya na kayang makaagwat ng 2 dipa. Kaya nahirapan ang mga amalanig na hulihin siya. Madali niyang nasakluluhan ang iba pa hanggang sa wala nang natirang amalanig. Lahat ay nakahandusay sa damuhan na wala ng mga ulo. Inipon ni Kakang Eloy ang mga katawan ng aswang saka pinagtulungan sindihan ang mga amalanig. Ang akala niyang ipagpapasalamat sa kanya ng mga taong natulungan niya ay isang malakas na pagmumura ang inabot niya. Parang sa kanya pa isinisisi ang pagkakaroon ng aswang sa lugar nila. Isang masaklap na katotohanang kahit may naitulong siya, ay siya pa ang lumalabas na masama. Bakit hindi nyo agad sinabi sa amin, Kakang Eloy, na ang batang itinakwil namin noon ay ang nandito sa San Agustin ngayon? Nagbalik na pala at siya pa ang may tangan ng mutya ng alupian. Siya ang salot sa lugar na ito. Kaya tayo sinusugod ng mga aswang ay dahil nandito pala ang batang yan. Hindi na rin sila magtatagal. Aalis na rin sila. Kaya huwag kayo mag-alala. Bakit hindi po kami mag-aalala? Kararating pa lang niya sa baryong ito. Pero tignan niyo kung ano kagad na nangyari. May bagong biktima ang aswang. Yun pala, ay bumalik na naman ang salot na yan. Pero kung hindi tayo tinulungan ni Diego, ay hindi tayo maliligtas ngayon. Dapat magpasalamat man lang tayo sa kanya. Ano kanyo? Magpasalamat? Narinig niyo ba mga kasama? Magpapasalamat pa raw tayo sa tao nagdala sa atin ng kamalasan. Matutuwa kami kung aalis siya sa lugar na ito. Wala siyang puwang sa baryong ito. Pakiusap. Huwag naman kayong ganyan sa apo ko. Wala naman siyang kasalanan sa inyo. Biktima lang din siya. At hindi niya alam kung ano kanyang ginagawa. Ang lupit niyo para tawagin siyang isang salot. Naparito lang kami dahil meron kami kukunin mahalagang bagay. Wala kami balak na magtagal dito. Aalis din kami kagad. Hindi po ako aalis, Lola. Wala silang karapatang tawagin akong salot dahil wala akong nagawang kasalanan sa kanila. Tumulong ako dahil kailangan. Hindi ko rin kailangan ng salamat mula sa kanila. Ang gusto ko, matapos na ito at magkaroon na ako ng normal na buhay. Isang malakas na tawa ang narinig ni Diego mula kay Mang Gabriel. Saka matalim ang tingin na muling tumingin sa kanya. Umalis ka sa baryong ito. Saka wala kami pakialam kung anong normal na buhay ang sinasabi mo. Kung hindi ka aalis, mapipilitan kaming daanin sa dahas ang pagpapalaya sa'yo. Hindi na kailangan. Aalis na kami. Hindi, Lola! Huwag na matigas ang ulo mo, iho. Kita mo na ang nangyari dahil sa katigasan ng ulo mo. Kung nakinig ka lang sana sa mga sinabi ko, hindi sana mangyayari ito. Sa tono po ng pananalita niyo, Lola, parang ako pa po ang mali ah. Siguro may katotohanan ng mga sinasabi ni Mang Gabriel.
Tara na, iho. Hindi tayo dapat manatili dito. Alam na nilang nasa iyo, Mutya. Kapag hindi pa tayo umalis, sigurado sasaktan ka nila. Halika na. Sumama ka na sa amin. Halos pagtulungan sa paghila si Diego ni na Lola Merta at Kakang Eloy para lang umalis sa lugar na yon. Kaya wala na siyang nagawa kundi ang sumama sa dalawa pauwi ng bahay. Pagdating nila sa tahanan ni Kakang Eloy ay nakita niyang nakaabang sa balkonahe si Aling Sabet. Bakas sa mukha nito ang pag-aalala. Nang makita sila ay napatayo ito mula sa kinauupo ang bangko. May sugat ka sa balikat, Diego. Ano nangyari? Nilusob kami ng mga amalanhig kanina. Buong akala namin, taong alupian ang pumatay sa biktima. Hindi namin alam na patibong pala yun ng mga aswang. Nagiging matalino na mga aswang. Alam na nila kung paano aatake. Alam na ba ito ng ating kababaryo? Nakita na ba nilang bumalik si Nanay Merta? Hindi na nagsalita si Kakang Eloy. Sa halip ay malungkot itong pumasok sa loob ng bahay. Habang si Diego naman ay saka lang din naramdaman ang pananakit ng kanyang sugat sa likod. Bigla na lang din niyang naalala ang ikinilos niya kanina nang makita ang sarili niyang dugo. Kailangan na nating umalis mamayang umaga. Pero gamutin na muna natin ang sugat mo. May kakaiba po akong naramdaman kanina nang makita kong dumugo ang aking kamay. Maging ang pagkawala ng ganong pakiramdam nang mahawakan ko ang palakol. Lahat po ng yun, Lola. May kinalaman po ba sa totoong pagkatao ko? Napilit niyo pong tinatago sa akin? Napasulyap si Lola Merta sa gawi ni Aling Sabel. Natahimik lang na nakatingin sa sugat ni Diego. Maya-maya pa ay bumalik na si Kakang Eloy. May dala itong bote na may lamang kulay itim na likido. Saka katas ng dinikdik na bawang para gamutin ang sugat niya. Pero kailangan pang itali ang mga kamay niya bago gamutin ang mga sugat ni Diego. Matatandaang umiba rin ang kanyang pakiramdam nang mahawakan niya ang bawang. Kaya tila ginawa ang ganong klaseng pamamaraan para magamot siya. Anong ginagawa niyo? Bakit niyo ako tinatali? Lola, ano po ba talaga nangyayari? Dahil isa kang ordinaryong aswang, Diego. Kailangan gamutin ang sugat mo na nilikha ng kagat ng amalanhig. Para nang sa ganon ay hindi ka nila mahawaan. Sa tulong naman ng mutya na nasa iyo, kahit papano ay babalik ka pa rin sa normal na pagkatao. Kaya hindi pwedeng mawala sa iyong tabi ang palakol. Dahil yan lamang ang paraan para hindi ka maging isang ganap na aswang. Teka, paano po nangyari yun, Lola? Dahil sa peklat mo sa hita. Kagat yan ng aswang. Kaya kapag hindi maaagapan ang sugat mo sa kamay, magiging isa ka ng amalanhig kapag namatay ka at nabuhay. Saka lang din naintindihan ni Diego kung bakit gano'n na lang ang pagtatanggol nila sa palakol. Dahil ang sandatang yun na lang ang magagamit nila para mapigilan ang pagiging aswang niya. Pagkatapos maigapos ang mga kamay ni Diego, ay nagsimula na si Kakang Eloy sa pagpatak sa kanyang sugat ng katas ng bawang. Saka lang niya naramdaman ulit ang madalas na nararamdamang sakit sa kanyang dibdib at katawan. Tinanggal ang paggapos ng kanyang kamay nang mawala na ang pamumula ng kanyang mga mata. Pagkaraan ng ilang minuto ay naiwan siya sa balkonahe. Umalis si Kakang Eloy at Aling Sabel. Nagkaroon siya ng pagkakataong matitigan ang sandata. Pero nang ipahawak sa kanya ni Lola Merta ang mutya, ay nawala ang panginginig ng kanyang kalamnan. Ang malaking hugis at sulok sa batong kulay pula na nakadikit sa hawakan ng armas, ay napansin niyang isang uri yon ng alahas. Maya-maya pa ay tinanggal niya ang tali sa puluhan. Pakiramdam niya ay may gumapang na malakas na enerhiya sa kanyang buong katawan. Nang mahawakan niya ang mutya, ay bumalik na si Kakang Eloy. Iniabot nito sa kanya ang hawak nitong pulang libro. Tinanggap niya yon at binuklat ang mga lumang pahina na may sunog pa sa bawat gilid ng papel. Hindi ka na mahihirapang kabisaduhin ng mga nakatalang orasyon sa papel.
Dahil naisalin ko na yan sa Tagalog na lengguwahe, ang kailangan lamang ay konsentrasyon at ng lakas mo habang umuusal ng orasyon. Ipaparinig mo sa mga aswang ang bawat katagajan para magdudulot yun ng lakas sa hawak mong armas. Kapag nasugatan sila ng palakol na may basa ng orasyon, mahihirapan silang magpahilom ng kanilang mga sugat. Unti-unting mabubulok ang kanilang mga laman hanggang sa sila ay mamatay. Yan din ang dahilan kung bakit pinag-aagawan ng mutya. Dahil kapag nakuha nila ito, wala nang makakatalo pa sa kanila. Ituturing ang aswang na pinakamalakas na hari ng kampon ng kadiliman. Magsisilbi na lang tayong pagkain nila. Bakit kailangan ko pong pag-aralan ng orasyon? Pwede ko itong tanggihan. Ayoko maging isang manunugis na wala namang ipinaglalaban. Patunayan mo sa lahat na hindi ka totoong salot sa mga mata ng taga-baryo nang makabalik kayo sa lugar na to kung saan ito naman talaga ang totoong lugar mo dahil dito ka isinilang. Huwag mong hahayaang magpatalo ka sa kasamaan. Kung galit ang mga tao sa iyo, linisin mo ang iyong pagkatao para matanggap ka nila. Gawin mo ang nararapat bilang nakatakdang tagapagmana ng mutya. Tandaan mo, kahit ayawan mo pa ang mutya, ikaw pa rin ang kanilang hahanapin dahil sa dugong nananalaytay sa iyo sa pagiging ordinaryong aswang mo. Maya-maya pa ay pumasok na rin si Aling Sabel. May dala itong pagkain. Inilapag nito ang mga plato sa lamesa saka muling tumingin sa kanya. Gawin mo ang lahat, iho, para patunayan nagkakamali sila sa panguhusga sa iyo. Wala po akong dapat patunayan. Hindi pa rin ako sumasang-ayon sa mga sinasabi niyo. Pakiramdam ko, may itinatago pa rin kayo sa akin. Walang nagawa sina Lola Merta, Aling Sabel at Kakang Eloy. Hindi nila napilit si Diego para tanggapin ang mutya. Nang maiwang mag-isa si Diego, naisip niyang ilayo ang palakol sa bahay ni Kakang Eloy. Kaya pagsapit ng kinabukasan, mag-isang umalis ng bahay si Diego. Iniwan niya si Lola Merta na natutulog pa sa kanilang silid. Wala ring mga tao ang nakapansin sa kanyang pag-alis. Mas gugustuhin niyang manatili si Lola Merta sa bahay ni Aling Sabel dahil matanda na ang kanyang lola. Kaya tama lang na iwanan niya ito. Mas lalo siyang mag-aalala kung makakasama pa niya si Lola Merta sa paglalakad. Samantalang siya lang naman ang kailangan ng mga aswang. Pero pagdating niya sa kakahuyan, ay naramdaman niyang parang may sumusunod sa kanya. Nang lingunin niya ang bahagi ng halaman, napansin niyang parang may nilalang ang bigla na lang nagtago sa damuhan. Meron ding kumakaluskos. Kaya daan-daan niyang nilapitan yon. Itinaas niya ang hawak na mutya para sana atakihin kung anong nilalang ang nagtatago sa makapal na halamang yon. Biglang nagpakita si Mang Gabriel. May dala itong basket na gawa sa uway at galit na tumingin sa kanya. Anong kailangan niyo sa akin? Bakit niyo ako sinusundan? Gusto ko lang malaman kung saan ka pupunta at kung totoong aalis ka sa baryong ito. Pero may balak ka pa yatang bumalik dahil hindi mo kasama si Lola Merta. Ayoko lang na meron pang mamatay ng dahil sa akin. Kaya ano pa ang kailangan mo? Sinunod ko naman ang sinabi mo ah. Wala nang dahilan pa para sundan mo ako dito. Napapansin ko lang na parang wala ka pang alam sa totoong nangyayari sa'yo nun. Kung bakit kailangan mo makipaglaban sa mga aswang na humahabol sa'yo para sa buhay mo. Hindi ko to sinasabi para magpakita ng magandang dahilan para magkalapit tayo. Sinasabi ko lang to para alam mo kung saan ka dapat lumugar. Anong ibig mo sabihin? Ang mutyang hawak mo ay pagmamay-ari talaga ng taong alupihan. Kaya nga, sa kanya yan nakapangalan. Kaya anong karapatan mong ariin ang bagay na hindi naman talaga sa'yo? Kung ibalik mo na lang kaya yan sa totoong may-ari sa kanya, siguradong hindi na siya papatay ng mga tao para manggulo. Bakit niyo sinasabi sa akin ang bagay na yan? Tulong ba yan? O pagbibigay dahilan para mapahamak ako sa kamay ng aswang? Ang mga taong alupihan ay kamag-anak ng mga abwak na may kakayang dumaan sa ilalim ng lupa
para makapambiktima ng mga tao. Pero dahil sa hawak mo, Mutya, hindi magkakaroon ng katahimikan ng baryong ito. Patuloy lang silang manggugulo. Kaya akin na. Ibigay mo sa akin ang Mutya. Hindi ako naniniwala sa mga sinasabi nyo. Interesado rin kayo sa Mutya. Kaya kayo nagkakaganyan. Makakaalis na kayo. At wag nyo na akong susundan o kahit ang lapitan man lang ako at kausapin. Habang may natitira pa po akong respeto sa inyo. Kayo ang naging dahilan kung bakit kailangan kong umalis, di ba? Na naging dahilan para iwanan ko ang lola ko sa baryong ito. Lilinisin ko ang pangalan ko. Patutunayan kong nagkakamali kayo. Muling tinalikuran ni Diego si Mang Gabriel na naiwang nakatingin sa kanya. Ilang oras ang lumipas sa kanyang paglalakad hanggang madaanan niya ang sirang kubo na ang bubong ay ginagapangan ng ligaw na damo. Inilibot niya ang kanyang paningin sa kabuuan ng bahay, saka pumasok sa loob. Nakita niya rin ang lumang katre na pwede niyang mahigaan. Kaya lang, pagtingin niya sa lupa, ay nakita niyang may malalim na balon. Gumapang ang takot sa buo niyang pagkatao nang maalalang ganun ang itsura ng hukay ng taong alupihan. Aalis na sana siya para lumipat sa ibang lugar nang mahulog sa kanyang mga kamay ang pulang libro na hindi niya namalayang nadala niya. Kaya napaupo siya sa katring lumikha ng ingay dahil sa kalumaan. Sa pagbasa niya ng mga nakatala roon, ay kinabisado niya ang mga nakasulat. Saka binunot ang posporo sa kanyang bulsa at sinunog ang libro. Ilang minuto pagkatapos nun, ay narinig niya ang pagkaluskos sa paligid ng bahay. Nang silipin niya yon, ay isang matabang baboy ramo ang nakita niya. Bigla siyang nakaramdam ng pagkalam ng kanyang sikmura. Sa hindi maipaliwanag na dahilan, sinunggaban niya ito at mabilis na kinagat ang leeg. Sinipsip niya ang dugo ng baboy na nagwawala para iligtas ang buhay. Pero dahil sa malakas niyang pagbayo sa suntok sa ulo nito, natumba ang baboy ramo. Ginamit niya ang palakol para butasin ang tiyan ng hayop. Saka lang siya nakaramdam ng ginhawa nang maubos niya ang lamang loob ng baboy. Wala siyang kaalam-alam na may mga matang nakamasid sa kanyang ginagawa. Nang tumayo si Diego, ay saka lang siya na konsensyang tinignan ang kaawa-awang sinapit ng baboy ramo. Halos naliligo siya sa dugo ng baboy ramo. Maingat niya itong binuhat, saka inilibing malapit sa kubo. Nang matapos siya sa kanyang ginagawa, ay narinig naman niya ang mga yabag ng paa na papalapit sa kanya. Talagang hindi mo na napipigilan ang pagiging aswang mo, Diego. Lola, ano pong ginagawa niyo rito? Saka bakit isinama niyo pa si Aling Sabel? Nang makita kitang umalis ng bahay nang walang paalam, iho, ginising ako ni Nanay Merta para sundan ka. Natakot siya na baka hindi mo mapigilan ang pagiging aswang mo at makagawa ka ng masama at kumain ng karne ng tao. Kaya lang, nang lalapitan ka na namin, nakita ka namin, nakausap mo si Gabriel. Huwag kang makikipag-usap sa kanya. Kahit matagal ko na siyang kilala, wala pa rin kaming tiwala sa kanya. Bakit? Sa inyo lang po ba ako dapat makipag-usap? Kayo may mga itinatago sa akin. Hindi ko nga po alam kung dapat ko pa po ba kayong kausapin eh. Ano bang kailangan nyo? Nag-aalala lang kami sa iyo, Apo. Baka mapahamak ka lang sa ginagawa mo. Alam mo namang hawak mo mutyang hinahabol ng mga aswang. Saan mo mabalak dalhin ang palakol? Hindi po ito sa atin, Lola. Kinukuha na ito ng may-ari sa kanya. Ang mutyang nasa palakol ay kailanman hindi natin pwedeng angkinin. Kaya dapat lang natin isuli ito sa kanya para hindi na siya manggulo sa atin. Hindi yan totoo, Apo. Minanak ko pa ang mutya sa aking ama na may dugong aswang. Ginagamit ang palakol laban sa mga halimaw na gustong manakit sa mga tao. Tayo na lang ang natitirang pag-asa ng mga tao, Apo, para protektahan sila laban sa mga halimaw. Hindi porket aswang ka ay paninindigan mong kampon ka ng kadiliman, iho. Hanggat kaya mong kontrolin ang sarili mo, iwasan mong tumikim ng mga hilaw na karne. Wala nang naisagot pa si Diego sa mga sinabi ni Lola Merta at Aling Sabel.
Pumasok sila sa sirang kubo at doon ay pansamantalang magpapalipas ng gabi. Pinag-aralan ni Diego ang mga nakabisadong orasyon habang pinagmamasdan ang pagliwanag ng mutya sa hawakan nito. Saka lang niya napansin na hindi ito isang simpleng bato. Kinuha niya yon. Sa kanya na lamang isang uri pala yun ng pulseras. Luminga-linga siya sa paligid. Sa kapatagong isinuot niya yon sa kaliwang kamay. Tinakluban ng mahaba niyang jacket ang pulseras. Kanina mo pa hawak ang palakol na yan. Ano ba ang binabalak mong gawin? Huwag po kayong umastang nag-aalala kay sa akin. Sino po ba kayo sa buhay ko para pakialaman ang ginagawa ko? Kahapon ko lang kayo nakilala. At isa kayo sa mga taong nagpapalaya sa akin. Kaya anong dahilan po at nandito po kayo? Baka pati ang buhay niyo isisipa sa akin. Makakaalis na kayo. Di ko naman kayo kailangan. Parang may kung anong kutsilyo ang tumusok sa kanyang puso nang makita ang mga luha sa mata ni Aling Sabel. Wala itong imik na umalis sa kanyang tabi habang malungkot na lumabas ng kubo. Kalat na ang dilim sa paligid at ang lumang gasera na lang ang nagsisilbing liwanag sa loob ng bahay. Buo na ang kanyang desisyong bumalik sa dati nilang tirahan. Tinabi niya ang palakol sa kanyang higaan sa lumang katre. Sa kabilang higaan naman ay natutulog na si Lola Merta. Nakatagilid dito, patalikod sa kanya. Saktong hihiga na lamang siya nang marinig niya ang mga kaluskos sa palibot ng kubong kinatatayuan niya. Uminit din ang pulseras sa kanyang braso. Indikasyong may masasamang nilalang sa paligid ng kanilang kinaroroonan. Gumalaw ang dingding bago nakarinig ng sunod-sunod na pag-angil ng nilalang. Kaya mabilis siyang lumapit kay Lola Merta. Lola, gumising kayo. May nilalang na umaaligid sa bahay natin. Nasaan po si Aling Sabel? Akala ko ba'y magkasama kayo? Teka, nasan ba yung palakol? Umiinit ba ang mutya? Kanina pa po, Lola, umiinit ang mutya. Hindi ko po nakita si Aling Sabel. Magmula po nung lumabas siya kanina. Napabalikwas ng bangon si Lola Merta at mabilis na bumaba ng katre. Dahan-dahang lumapit ito sa pinto ng kubo. Maya-maya pa ay nakita niyang halos manlaki ang mga mata nito nang masilip sa siwang ng dingding ang mga nangyayari sa labas. Ano po nangyayari, Lola? Si Isabel, nasa labas ng bahay at nasa panganib siya. Kasama ang mga nakatayong amalanhig. Sinasabi ko na nga ba, at hindi magtatagal, malalaman din ng mga aswang ang ating kinaroroonan. Bakit hindi sumisigaw si Aling Sabel? Nagmamadaling lumabas ng bahay si Diego para tulungan si Aling Sabel. Nakatayo lamang ito na hindi gumagalaw sa harapan ng mga amalanig na nakangising nakatayo rin sa harapan ng ginang. Mabilis din ang kanyang pagakbang para sana lapitan si Aling Sabel. Kaya lamang, dito niya naunawaan kung bakit hindi ito gumagalaw o magsalita man lang. Dahil mula sa likod ng mga amalanig ay dahan-dahan ang ginawang paglapit ng taong alupihan para atakihin ang mga aswang. Gumawa na siya ng paraan para mabaling sa kanya ang atensyon ng mga halimaw. Burgersa! Ubirum! Sadumberum! Pagsambit niya ng mga orasyon, ay napataklob sa sariling mga mata at tenga ang mga amalanig na parang sila ay mga nasisilaw sa liwanag na nanggagaling sa mutya. Ang iba naman ay parang nabibinging bumaluktot ng upo habang ang mga uod sa katawan ng naaagnas nitong laman ay kusang umaalis sa katawan ng mga amalanig. Alis ka na! Iligtas mo si Lola Merta! Bilisan mo! Manahimik kayo, Aling Sabel! Kayo ang tumakas! Gusto niyo mo pati ang buhay niyo ay idagdag sa mga sisi ng tao sa akin? Mula sa kanilang harapan ay kitang-kita ni Diego kung paanong lamunin ng buo ng taong alupihan ang ulo ng amalanig. Kailangan niya magpahabol para hindi mapahamak sina Aling Sabel at Lola Merta. Itinaas niya ang kanyang pulseras sa harap ng ibang mga aswang. Hindi ba ito ang kailangan niyo? Agawin niyo sa akin kung kaya niyo!
Pagkasabi ni Diego ng katagang yon, halos mag-unahan sa paglapit sa kanyang kinaroroonan ang mga halimaw na gustong umagaw sa hawak niyang mutya. Sa kakahuyan niya piniling tumakbo para mahirapan ang taong alupihan sa paghabol sa kanya. Hindi ito makakapaghukay sa lupa para habulin siya dahil sa malalaking ugat ng puno na haharang sa kanya. Ang amalanhig naman ay mahihirapan ding kumilos at makakatulong ang mga sanga ng kahoy para sumabit ang mga naaagnas nitong laman. Lalo pa at may naririnig din siyang lagaslas ng ilog. Hindi niya pinansin ang mga kahoy na sumusugat sa kanyang katawan habang patuloy sa pagtakbo. Tumigil siya sa malawak na damuhan. Hinintay niya ang pagdating ng mga halimaw. Nagtataka siyang napatingin sa tumatakbong matandang lalaki na may dalang mga sibat at sulo papalapit sa kanyang kinaroroonan. Nung kami, kasama ko ang aking mga kababaryo, makikiisa kaming tutugis sa mga amalanhig. Hindi po ako makakapayag, Kakang Eloy. Hindi ko po gugustuhin pati kayo ay mapahamak po ng dahil sa akin. Nagkakamali ka sa paninisi sa'yo. Kailangan protektahan ang mutya laban sa kampo ng kadiliman. Humanda kayo mga kasama. Nandito na sila. Hindi alam ni Diego ang mararamdaman niyang tuwa nang makita ang mga taong nagkakaisa sa pagharap sa mga halimaw. Ilang saglit pa ay nasa harapan na nila ang mga amalanhig. Nakikipag-agawan rin ang galit na taong alupihan. Nagsigawan ang mga tao nang makita ang halimaw na walang tigil sa pag-atake sa mga amalanhig. Gusto nitong suluhin ang mutyang hawak ni Diego. Sabay-sabay na sumugod ang mga tao pasalubong sa maraming amalanhig. Maririnig din ang galit na taong alupihan sa dami ng taong umaatake rito. Pinagsasasaksak nila ang katawan ng mga aswang habang ang taong alupihan naman ay napapalibutan ng mga nakaumang na sibat ng mga tao. Mabilis na umikot at tumalon sa likod ng halimaw si Diego. Ipinalo niya ang talim ng hawak niyang palakol sa likod nito. Bumaon ito sa laman ng taong alupihan. Saka sinabayan niya ng malakas na pagbigkas ng orasyon. Burgersa! Ubirum! Sedum Berum! Mula sa pagsambit niya ng malakas na orasyon, ay wala ring tigil siya sa paghataw ng talim sa balat ng halimaw. Gumuhit ang kidlat sa langit, kasabay ang malakas na pagbuhos ng ulan. Hindi niya alam kung nagkataon lamang yon, pero isa lang ang alam ni Diego. Pumanig sa kanila ang kabutihan ng kalikasan. Nabasa ang damuhan na naging dahilan ng pagkatumba ng mga amalanhig, habang ang mga taong bayan naman ay isa-isang lumapit sa mga nakahandusay na mga aswang. Pinagtulungan nilang saksakin ng sibat ang katawan ng mga amalanhig. Lalo namang nagwala sa galit ang taong alupihan nang inulit ni Diego ang pagpalo ng palakol sa likod nito. Sa pag-ikot sa ere ng halimaw ay napailalim si Diego. Naipit siya sa lupa habang nakadagan sa kanya ang taong alupihan. Kaya nagkaroon ng pagkakataon ang halimaw na saktan siya. Bumaon ang matutulis nitong mga kuko sa hita niya. Isang malalim din na kagat ang ginawa nito sa kanyang braso. Kaya nabitiwan niya ang hawak na palakol. Ramdam na ramdam niya ang sakit ng kanyang sugat. Kung ibinigay mo na lamang sa akin ang mutya, hindi ka na sana masasaktan. Kapag napatay kita, ako na ang magiging pinakamalakas na aswang sa kasaysayan ng daigdig. Hindi ka magtatagumpay, demonyo ka! At kahit kailan, hindi pa nanalo ang kasamaan laban sa kabutihan! Malakas na umalingaw-ngaw ang tawa ng taong alupihan sa mga sinabi ni Diego. Walang makalapit sa kanila. Lahat ay takot sa taong alupihan. Nagpapatawa ka ba? Sinong mabuti ang tinutukoy mo? Ikaw? Ni hindi mo nga alam kung ano ang totoong nangyari sa ama mo. Huwag kang makinig sa kanya, Apo. Huwag mo siyang pakinggan. Narinig mo ba? Pinipigilan ako ng taong una mo pinagkakatiwalaan. Gusto mo bang malaman ang kwento? Hindi na natapos ng taong alupihan ang mga sasabihin nito. Nang mula sa pagkakadagan sa kanya ng katawan ng halimaw, ay inusal niya
ang orasyong magbibigay lakas sa armas. Pinilit niya yung abutin na may isang dangkal lang ang layo sa kanyang mga kamay. Pero naunahan siya sa pagdampot ng nag-iisang amalanig na natira sa pag-atake ng mga tao. Pero kahit tadtad na ito ng saksak ng sibat sa katawan, ay nagawa pa rin itong makipag-agawan sa kanya. Walang kaalam-alam ang aswang na naisuot niya ang kanyang pulseras sa kanyang kamay. Kaya sa paglikha ng liwanag ay nasilaw ito. Ang buong akala ng aswang ay nasa palakol pa rin ang mutya. Burgosa! Umirum! Sagong Perum! Elmenes! Suhi! Lalong lumakas ang nakakapasong liwanag na nililikha ng mutya sa kanyang mga kamay. Apektado rin ang kanyang katawan. Biglang nanigas ang kanyang daliri, pero paulit-ulit niyang binigkas ang orasyon na yon. Natanggal ang pagkakadagan sa kanya ng katawan ng taong alupian. Natumba ito sa lupa, katabi ng amalanig na nagpupumilit tumakas, dala ang palakol. Bumangon si Diego at paika-ika ang paa na nilapitan niya ito, habang walang tigil pa rin siya sa pagbigkas ng mga orasyon. Tinungtungan niya ang kamay ng nakadapang amalanig. Sa kapahablot niyang kinuha ang palakol at wala siyang awang inalisan ito ng ulo gamit ang kanyang armas. Akma na sana niyang hahampasin ng palakol ang leeg ng taong alupian nang bigla itong magpalit ng anyo. Unti-unting nawala ang marami nitong mga kamay. Naging paa ang mahaba nitong buntot at bigla ay naging isang lalaking walang damit. Balot ng malapot na likido ang buo nitong katawan at may sugat sa likod na galing sa kanyang hawak na palakol. Nakatagilid itong patalikod sa kanya, kaya hindi niya kagad nakilala ang lalaki. Ayup ka! Ngayon ka magsalita na nalantad na ang totoong itsura mo. Halimaw ka rin kagaya ko dahil ikaw mismo ang pumatay sa sarili mong ama. Nang humarap ang lalaki kay Diego, ay gano'n na lamang ang gulat niya nang makilala kung sino ang taong alupian. Walang iba kundi si Mang Gabriel. At dahil sa pagkakalantad ng tunay na pagkatao ng halimaw, nagulat din ang ibang tao nang lumapit ang mga ito sa tabi niya. Pinalibutan ni Kakang Eloy, Aling Sabel at Lola Merta ang nakahigang si Mang Gabriel, habang ang ibang mga kasama naman ni Kakang Eloy ay mga nakaumang ang mga hawak na sibat kay Mang Gabriel. Kayo ang taong alupihan na umabol sa amin ni Lola. Kayo rin ang dahilan kung bakit kami napunta sa baryong ito. Ano ang ibig niyo sabihin? Ako ang pumatay sa aking ama. Inilihim sa'yo ng iyong lola ang totoo. Ama mo lang ang namatay dahil buhay pa ang iyong ina. Itinakwil ka niya. Itinapon na parang basura. Hindi ka niya matanggap dahil sa pagkapatay mo sa iyong ama. Isa ka ring aswang kagaya ko. Hindi totoo sinasabi mo. Hindi ako pumatay sa aking ama. Dala ng matinding pagkahilo na nararamdaman ni Diego, hindi niya sinasadyang napalo niya ang mukha ng aswang ng hawak niyang palakol. Lumiwanag ang kanyang mutya at nagdulot ng nakakapasong init sa kanyang pulseras na nakasuot sa kamay niya. Malakas ang naging sigaw ni Mang Gabriel habang tinatakluban ng palad ang sugat nito. Walang tigil ang pag-agos ng dugo sa pisngi nito na halos matakluban ang muka. Namula rin ang mga mata ni Mang Gabriel. Akma na sanang mag-aan yung taong alupihan ito nang pagtulungan siya ng mga tao na saksakin ng sibat. Ilang minuto ang halos itinagal sa pagpatay sa halimaw. Luray-luray ang katawan bago ito tinigilan. Saka napahagulgol sa iyak na napaluhod si Diego sa maputik na lupa. Umiiyak siyang kinakausap ni Lola Merta. Lola, sabihin niyo po sa akin, ako po ba talaga pumatay sa ama ko? Apo, nakikiusap ako sa iyo. Tumigil ka na. Ako po ang pakinggan niyo, Lola. Hindi ko po kayo mapapatawad kapag hanggang ngayon inilihim niyo pa rin sa akin ang katotohanan.
Totoo mga sinabi ni Gabriel, iyo. Itinakwil ka ni Isabel, ang iyong ina. Dahil hindi niya matanggap na pinatay mo si Coro, ang iyong ama. Pero nakita ko kung gaano kasakit kay Isabel ang araw na kinakailangan kanyang bitiwan at ibigay sa lola mo. Hindi ko akalaing mahahanap ka ni Gabriel para makuha ang mutya. Nanatiling nasa iyo pa rin ang kakayahang taglay ng kapangyarihan ng pulseras. Patawarin mo ako, Apo. Natakot lang akong baka hindi mo matanggap na ikaw ang pumatay sa sarili mong ama. Patawarin mo ko, anak. Patawarin mo ko sa aking nagawa. Itinakwil niyo ako dahil isa akong aswang. Ang tingin niyo sa akin ay hindi anak kundi isang halimaw. Bakit ko po kayo tatanggapin? Anumang oras pwede na akong maging isang ganap na aswang. Hindi mangyayari yon hanggat nasa iyo ang mutya ng alupian. Hindi ka magiging aswang na kagaya ng mga nakalaban natin. Peklat ko sa hita. Saan ko nakuha yon? Hindi agad nakapagsalita si Lola Merta nang tumingin si Diego sa muka nito. Maya-maya pa ay tumingin naman siya sa muka ni Aling Sabel na pasigok-sigok habang umiiyak. Hindi ito makatingin ng diretso sa kanya. Pagkaraan ng ilang minuto ay umamin si Aling Sabel. Inagtangkaan ko ang buhay mo, anak. Dahil hindi ko matanggap na ang anak na isinilang ko ay isa palang aswang. Ako ang may gawa sa peklat mo. Maniwala ka, anak. Matagal ko nang pinagsisihan yon. Saan ko po nakuha ang pagiging aswang ko? Saan ko nakuha ang pagiging aswang ko? Sa ama mo mismo. Dahil ang mutyang nasa palakol ay mutya rin ng pagpapasa ng pagiging aswang niya sa iyo. Sa kasamaang palad, nang mailipat sa iyo ang mutya, inatake mo siya sa harapan ko. Pati ang sanggol mong kapatid, ang aking ina at mga kapatid ko. Lahat sila ay pinatay mo. Hindi mo alam ang ginagawa mo noon. Basta't kapag nakaramdam ka ng gutom at uhaw, papatay at kakain ka ng hilaw na karne at dugo ng tao. Ganun po pala ako kasama. Isang halimaw na walang awa. Hanggang nakilala ko si Nanay Merta. Hindi ko siya kadugo. Ibinigay kita sa kanya dahil nalaman kong isa siyang albularya. Kaya't magmula noon, inilayo ka niya sa amin para protektahan ang mutyang nakakapigil sa pagiging aswang mo. Hindi ko po alam kung ano mararamdaman ko ngayon nalaman ko na ang katotohanan. Hindi ko alam. Napakasama ako. Pumatay ako ng tao. At sarili ko pang ama. Nanlalabo ang paningin ni Diego na tumingin sa mga muka ng mga kalalakihang may dalang sibat. Dahan-dahan silang napaatras na parang nakahanda sa kanyang pag-atake. Bigla siyang niyakap ni Aling Sabel pero tinanggal niya ang mga brasong nakapalupot sa kanyang likod habang nakaluhod pa rin siya sa lupa. Wala na akong mukhang maihaharap sa inyo. Layuan niyo ako! Layuan niyo ako! Anak kita, Diego. Anak kita. Hindi tayo maghihiwalay. Sana sinabi niyo sa akin yan nang minsang makita ko kayong lihim na nagmamatsyag sa akin. Nagbabantay kayo sa lahat ng oras mula sa malayo. Hayaan niyo na akong mag-isa. Iwinaksi ni Diego ang kamay ni Aling Sabel, saka tumayo at mabilis na tumakbo papalayo. Tinaak niya ang daan papunta sa dati nilang tirahan, dala ang palakol at ang mutya. Iniwan niya ang tatlo sa bundok kung saan naganap ang matinding labanan. Dito niya nakita ang kuta ng mga amalanig sa gubat na nagsisilbing sementeryo ng namayapa niyang ama. Nakita niya mula sa puntod nito ang pag-akyat mula sa hukay ng isang amalanig. Naalala niyang ang mga amalanig ay aswang na namatay at kapag nabuhay ay ito na ang itsura. Isang naaagnas na katawan ng kanyang ama ang humarang sa kanyang dinaraanan. Nakangisi itong tumakbo papalapit sa kanyang kinaroroonan. Balak nitong agawin ang mutyang nasa kamay niya.
Patawarin niyo po ako, Tay. Kailangan ko po itong gawin para matahimik na kayo. Hanggat nabubuhay kayo, maraming mga amalanig pa ang iipunin niyo. Nakapikit si Diego nang iwas-iwas niya sa hangin ang hawak niyang palakol. Sa pagsugod ng kanyang ama, ay tinamaan niya ito sa leeg. Umiiyak na tinanggalan niya ito ng ulo habang nakapikit. Parang hindi niya makita ang ikalawang pagkakataong pinatay niya ang sarili niyang ama. Sinunog niya ang katawan nito sa mismong puntod nito. Sa katahimik na umalis sa lugar na yon. Lumipas ang maraming araw. Magmula ng gabing nakalaban niya ang kanyang ama, bumalik siya sa dati nilang tirahan para mamuhay ng mag-isa. Pero matyagang nanuyo sa kanya si Aling Sabel para humingi ng tawad. Sige na anak, kainin mo na ang niluto kong adobong baboy. Saka ako babalik kapag naubos mo na ito. Hindi niyo po ba ako sasaluhan? Matagal na hindi nakasagot si Aling Sabel sa tanong ng kanyang anak. Dala na matinding tuwa, mahigpit niya itong niyakap. Maraming salamat anak sa pagpapatawad mo. Diyos ko, dininig niyo po ang aking dasal. Patawarin niyo rin po ako, Nay. Hindi ko po sinasadyang magalit sa inyo. Patawarin niyo po ako, Nay. Mahal na mahal ko po kayo. Maya-maya pa ay lumabas naman sina Lola Merta at Kakang Eloy na nagtatago lamang sa likod ng pinto. Kapwa masasaya ang mga muka sa pagbabati ng mag-ina. Nako, akala ko uubusin na kami ng lamok dito bago kayo magbati. Salamat naman sa Diyos at ayos na ang lahat. Teka, nasa na nga pala ang mutya? Lolo naman eh. Kita mong umiiyak pa kami dito, hinanap mo na kagad ang mutya. Aba, ipagpaumanin mo. Hinahanap ko lamang dahil hindi ko nakikita. Nasa akin po, Lolo. Hindi po ito mawawala hanggang merong mga masasamang loob na balak kunin ito. Poprotektahan ko po ito ng aking buhay. Sabay subo ni Diego ng adobong baboy na niluto ng kanyang ina. Simula ng araw na yon, namuhay sila ng tahimik at payapa sa kanilang baryo na walang gumagambalang amalanhig o anumang kampon ng kadiliman na nais magdala ng takot sa mga tao. Nangako naman si Diego na kapag dumating ang pagkakataon na muling susulpot ang kahit na anong uri ng aswang, ay walang pagdadalawang isip na tatapusin niya ang mga ito gamit ang mutya ng taong alupihan na sa kabila ng dilim na bumabalot dito ay nagagamit niya pa rin sa kabutihan, katulad ng wagas na pagmamahal sa kanya ng kanyang ina.